babangon na. Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning mga kabisyo, shout out mga Gen X. Shoutout din po sa lahat ng mga Gen Z Millennials, sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon ng mga driver, tindera, tindero. Shoutout din sa lolo at lola. Pati na rin kay ate at kuya. May ipin o wala. Bungal o pustiso. Bata o matanda. Pangit o tsaka. Let's go. Listen up, nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, handa naming suungin. Hindi mapapagod, kakalakbay. Darating ang panahon na magtatagumpay. Break it down, yo! Break it down, yo! Good morning sa lahat ng mga kabisyo natin ng ganitong oras. Naghahanda na para mag-apply sa trabaho. Pag-usapan natin yan, Titan Jello. Trabaho? Ano ang difference ng pag-a-apply from generation to generation? Kasi ito na-experience namin to bilang sa kaming mga Gen X. Literal na napakarami naming na sasayang na aktual na picture kasi wala pang soft copy ng picture nung time namin. So kailangan mo talaga magpa-picture sa PhotoMe. Yan. Nabuto mo ba yung PhotoMe? Siyempre hindi Hindi na, di ba? na. Siyempre. So magpapapicture ka sa PhotoMe. O basta uso kasi noon, Jello. Alam to ng mga batchmates ko. Shoutout sa mga batchmates ko na nagpa-picture sa, alam mo yung mga uso ngayon na photo booth? For Gen Zs, for young ones, 'di ba? Yung photo booth, 'di ba, na 3 picture ganyan. Noon, madami ng mga ganyan sa Manila, sa iba't ibang parte. Tapos, ang purpose nun is para makapag-produce ng 1x1 picture or 2x2 photos. Yun. Hindi yung katulad ngayon na parang naka-grid or naka-collage. Oo. So yun, actual na photo booth, para ang production nun is 1x1 picture o kaya 2x2. Lalagay mo sa resume Lahat mo. lalagay mo sa resume. Ang dami naming na-print na ganun. At literal, noon, pakapalan ng resume Lahat Grabe. ng mga seminar na inattendan mo. Ngayon kasi parang dapat very brief, tama ba? Oh, isa parang lang. one-pager, one okay pager na dapat. nandun na lahat. Correct, dapat nandun na kami lahat ng mga inattenda naming seminar, ganyan. Mga certificate. Mga certificate. Super lagi talaga kami doon. Oo. Ang dami ko talagang pinasa mga ganyan. Tsaka literal na pinapasa Nababalitaan namin na sa classified ads. Oh my gosh, I'm such an old person. Ang lumang tao. Sa classified ads, kunyari, sa dyaryo, may kita mo na may opening. Kasi nakita ko, okay, kailangan ko explain kay Titan Jello bilang siya po yung Gen Z sa aming dalawa. Mukhang hindi niya na po naabutan ng classified ads. Oo. Hindi niya nga alam yata kung ano yung classified ads. So sa dyaryo, meron tinatawag na classified ads. So ang mangyari doon is doon nakalagay lahat naman, kunyari, may opening. 'Di ba? Kuya Heneres Hardware. Sorry, yun na naisip ko. Kuya Heneres Hardware o kaya bangko. Kailangan ng teller or whatever. Ito yung pupuntahan na office, ganyan. So, una, literal na ipapaprint mo yung resume mo na makapal with actual na picture at hindi soft copy. Tapos, literal na pupunta ka doon. Tumbling split at kandiret, papunta doon. Tapos, magpapasa ka literal ng resume kasi wala kami mga online Ganon. Nabutan ko rin naman yan. Alin doon? Yung mga panahon na working student pa ako, nag-aaral at nagtatrabaho pa ako. Very good, very good. So naranasan mo rin yung magpapasa ng literal. resume. Oo, sa gwardiya. Hindi Huwag soft magpapasa. copy. Bakit ka wag magpapasa Hindi sa nila yung gwardiya? pinapasa.
Gagawin pang balot ng tinapa. Oo. Oo. Hindi, actually, sa totoo lang, kapag ka nagpasa ka ng resume, whether it's hard copy or soft copy, hindi mo rin kasi talaga alam kung ano Tatawagan ka. nakakarating. Totoo. Nakakarating po ba? Minsan oo, minsan hindi eh. So, bahala na lang si Lord. Kung saan ka naman talaga ilalagay ni Lord makikita pa eh. Alam mo, tama, biodata ang tawag. Yung mga iba, Resume, CV. resume yan, di ba? Naabutan ko naman yung resume. So, yung iba, biodata talaga. Biodata pa talaga. Meron siyang actual na print. Tapos, susulatan mo lang yan siya. Naalala ko yan, yung nag-aaral pa ako, pinapagawa kami ng biodata. Biodata. Yan. Yan. Ikaw, ginagawa mo na, pinapasa mo na, pinapaaral Oo. lang sa amin. Tinuturo pa lang sa school namin. Tinuturo kila Titan Jello. Nung araw, ganito mag-apply yung mga tita-tita ninyo. Actual ganon. na biodata. Ay nako, hindi madali ang maghanap ng trabaho, promise. Yung panahon ba na graduate ka na, Mm. ante, pasa ka na kagad ng mga ano mo, Oo. ng resume mo. Pero ito ay isang pro tip para sa mga Gen Z. Ewan ko lang kung effective pa until now. Mag-aral po talaga kayo ng maigi. Mag-aral po kayo ng mabuti. Ito na naman! Ito na po, pasensya na yung auntie nyo kasi mahilig mag-aral Oo. Mag-aral po kayo ng mabuti, mag-aral kayo ng maigi para graduate kayo with Latin Honors. Kasi minsan may ibang mga kumpanya, hindi pa gumagraduate ang isang estudyante. Kinukuha na. Nag-aabang na. Ni pirata Ganon na yung agad. nangyari din sa akin eh. Kaya bago ko na-experience yung nagpasa-pasa talaga ng mga resume, hindi pa ako nakaka-graduate, meron na akong pupuntahan. Asya Matalino. Galing. Iba O, diba? ang ano Tawa eh. ng demonita. Iba ang Nicole Yala. Tawa ng demonitang nag-aral talaga na mabuti. Hindi, tsaka kapag ka ikaw ay Latin Honors, you are civil service eligible. Alam ko hindi yan, Oo. hindi pa yata nababago yun eh, 'di ba? So ibig sabihin, Tama. automatically Correct. hindi mo kailangang mag-take ng civil service Oo. exam. Tama. Automatically pwede ka mag-work for the government kung gusto mo. Correct. Ganon. O, di ba napakaraming benepisyo? Tsaka ito nga yung Bukas sinasabi na ko. kagad yung pintuan Bukas para na sa'yo, kagad no? yung pintuan, hindi ka pa nga lumalabas. Sa akin naman, iba naman. O, sige, ano? Ante, Alin? kung sa'yo mag-aral mabuti, O, ikaw? sa amin magsipag at magtiwala sa sarili para pag Dating yumamang ka, panahon, magtayo ka ng kumpanya mo. Ganon. Ganon ikaw magpasahod. Ay, alam mo, pagka dumating yung panahon na yun na nagtayo ka ng kumpanya, wag mo kong kakalimutan, ha, Oo. iho. Oo naman, syempre. Ay, nakakatuwa yung mga yung differences ng pag-a-apply noon, yung differences ng atake ng pag-iisip Oo. ng mga tao noon at ngayon, 'di ba? Pero one thing's for sure, gusto lang din natin maging maayos yung mga buhay natin. Alam mo, Ante, ngayon kasi may mga paniniwala ang Gen Z, millennial na pag-graduate, pahinga muna ako. Napagod ako sa pag-aaral. Biruin mo yung nanay mo, naghirap para paaralin ka, tapos sasabihin mo lang, mapahinga muna ako. Teka Actually, lang, may pahinga pagod nga. ako mag-aral eh. Nagpahinga ka ba? Hindi, wala akong pahinga. Nag-aaral pa nga lang ako, nagtatrabaho na ako, pahinga. Gusto ko na nga mamahinga eh. Pero yun yung masaklap talaga na katotohanan, 'di ba? Na kahit gusto mong umarte na gusto mong huminga, pero sa totoo lang sa hirap ng buhay, walang pahipahinga. Pero Totoo. alam ko nga nabalitaan ko nga yan kasi sa batch namin walang nagpahinga. Laban Parang ka agad. rekta agad. Parang hindi nga ako nagpahinga. Ay, Salang biglang nagdamdam. Nagdamdam ka pa ngayon. Biglang nagdamdam. Parang oo nga, na-realize ko, dire-diretso pala talaga ako, tapos hindi ako nagpahinga. At yun nga, nababalitaan ko dun for other younger generations, meron sila tinatawag na gap year. Basta merong may Totoo. panahon na parang may pagpapaproseso. Anong ipaprocess? Gusto ko intindihin. Totoo. Bilib Sorry din na. ako sa mga magulang na pumapayag na, sige, isang taon pagbibigyan mo na kita. Yan. Grabe, no? Inuunawa at iniintindi yung anak. Actually, nakakatuwa din naman. Kasi yung mga magulang na yan na yung mga Gen X. Yan na yung mga older millennials. Kumbaga, parang inaayos na din ng mga Gen X at ng mga millennials ang hindi dapat na naturingang tradisyon. Tama. Parang ganon, inaayos na. Kaya siguro, nag-a-allow na lang sila, sige, kung anong gusto mo. 'Di ba? Hindi na yung
kung ano yung sinabi ng magulang mo na course na iti-take mo para ito kapag graduate. Noon kasi ganun eh. Pag older. Ngayon kasi parang, sige, Kung ano para yung sa ikababuti ng mental health mo. Yan. Para hindi ka magka-anxiety Yan. kung saan ka. Doon Yan. ka. Para di ka bumili Diba? ng Jovia. Para di ka Yung gamot- bumili ng mga gamot. Yung gamot diba? po yun, ha, ng Hindi, anxiety. hindi totoo para hindi kasi dahil nauso na nga. Totoo. 'Di ba? Alam mo, hindi sa dinidisregard namin yung tinatawag na anxiety. Iniintindi natin. Hindi talaga siya common term nung araw. Yung sa generation Sa ninyo. generation namin. Pasensya na po talaga. Oo. Sorry. Pero ngayon, mas iniintindi na namin kasi mas nagkakaroon na kami ng kaalaman. Kasi dati, parang ano lang kami, harap ng harap sa buhay. Hindi namin alam na may tawag na pala doon kapag Tama. ka nanginginig ka, dahil ninenervyos ka, natatakot ka. Nilalamig ka. Meron akong dating boss na ganyan eh. Anino pa lang ng gwardya niya. Nilalamig na. Nilalamig na ako. Nakikita ko pala yung anino ng tambucho pala ng usok pala ng tambucho ng sasakyan, nangangatog na ako. Pero dahil nung time namin, hindi uso yung salitang mental health, anxiety, breakdown, ganyan. Parang nilabanan na lang talaga namin. And I don't think it's our fault. It's really just our generation na nasanay sa ganun. Magkaiba talaga ng henerasyon. Magkaiba talaga. O siya mga kabisyo, maputol na muna po namin kayo dahil sobra na naman kami sa oras at gusto namin magpatugtug pa ng kanta. Sa True Lalo. Kaya kasama nyo pa rin natitindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasamang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyo lahat. Ako po si Nicole Iala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Sayaw, ante. Sayaw. Pababa. Sayaw. Ooh, yun! Ang tanda ng Yun. So parang may nagsabi dito, pero parang mas weak sila, no? Iba pa rin yung batch natin na mas matitibay. Well, di naman natin nilalahat, pero totoo, napaka-careful. Alam mo yun? Sobrang careful namin na mga Gen Xers sa pag-deal with Gen Zs and Gen Alphas. Kasi sobrang open na yung kaalaman ninyo tungkol sa mental health. Okay, so kwento ko lang ito nung araw ha. Nung ako'y balahurang DJ ng Love Read. There was a time na dahil syempre bata ako, tsaka again ulitin ko po pasensya na po kung ang henerasyon po namin ay hindi talaga na-expose sa tinatawag na mental health. Hindi namin alam yung tinatawag na ADHD, hindi namin alam yung there's no such terms. Hindi lang namin, alam nyo ang ang alam lang namin, may baliw. Kasi literal na nasa kalye, tapos iikot-ikot ng buhok, tas hubot-hubad. Yun na yung definition namin na bumitaw. Alam mo yun yung parang Wala na, hindi na kinaya. Hindi na kinaya. Parang ganun. So, yun na yun siya eh. Kaya siguro minsan hindi kami sensitive pagdating sa mga ganyan noon. Natatandaan ko, hindi pa uso yung tinatawag na call out. Na-call out ako niya nung batang-batang DJ pa ako. Again, natatakot lang ako minsan mag-share pagka social media kasi alam mo yung baka ma-splice tapos mali yung konteksto. So, batang DJ ako noon. Tapos, na-call out ako kasi parang sinabi ko noon na nag-iinarte lang yung mga gustong i-take yung kanilang life. Parang ganun. Bata ako noon, wala akong alam. Hindi ako exposed to anything related to mental health. So, pasensya na po kayo sa mga auntie ninyo na gano'n. Pero ngayon, kung papansinin po ninyo, grabe naman po yung care, tender loving care na ibinibigay po namin sa younger generations. Because nga, we understand na mental health concerns, anxiety is real. Ako actual na literal na nakita ko na yan, dahil nga siguro may kaalaman na ako at napangalanan na siya, nakikita ko na siya actual sa mga taong kakilala ko. Hindi siya talaga madali. Pero ante, pinagtataka ko lang kasi ako, kumalawit ako doon sa panahon na hinahanger, pinapalo. Kumalawit ka pa pala doon. Oo, grabe. Tapos may double deck kami. Naalala ko, ante. Hinulog ka doon? Hindi, Hinulog ka pa, umakyat. pababa, tapos inakyat ka ulit, tapos hinulog ka ulit. Tinuruan ako ng kuya ko na sabi niya, para hindi ka magulpi ni mama. Gulpi ang term namin eh. Palo, sinturon talaga. Minsan yung dulo ng sinturon, hindi po yung leather, yung bakal lang tatama sa'yo kasi sa galit eh.
umakyat ka ng ng double deck, tapos dumikit ka sa pader. May posisyon pa kami. Pa-Spider-Man. Pa-Spider-Man. Oo, Ganun papunta yung na kay gagawin Spider-Man. mo. Tapos, Ginawa ko. Sabi ko, hindi makakaakyat yung nanay ko dito. Tama nga. Bawal kami kasi mag-computer, ante. So, may oras lang. Parang 30 minutes ka lang, pwede kang lumabas ng 30 minutos, isang oras, tapos bumalik ka, tapos gumawa ka bawal ng mga gawaing kayo bahay. tumambay sa Netopia. Oo, bumarkada, bawal. So, labas, balik. Na-late ako. Siguro mga 4 na oras na akong wala sa bahay. Nakakaloka naman kasi yung late mo. Kahit sino naman may Lagpas gabihan na. 6 o'clock lang kasi ang gabihan namin 6 p.m. kumakain na kami. Magsasabay-sabay kami. Magkakasama na. Wala pa ako. Tapos na sila maggabi. Pag uwi ko, nakaabang na sa pinto. Ayan na. Hampas ng sinturon. Ayan Tumama ang isa, lumatay. Oo. Kahit nandun ka sa Spider-Man position na tinuro ng kuya mo. Oo. Tumama. Ang ginawa ko, tumakbo ko, tumalon ako dun sa may double deck. Dumikit na. Ito na yung ito posisyon. na. Ito pa lang. Hindi pa Wala pala. pa. Wala pa si Spider-Man. Umakyat ako. Hindi ko alam na kung ako si Spider-Man. Siya naman si... Spider-Woman. Umakyat! Kala ko hindi na makakabot. Ginagano, hindi ako tinatamaan. Ay, wala. Plastic man pala si Mother umakyat. Tapos, Nagulpi So, ako. in other words, wa-effect yung sinabi ni Kuya. Wala. Alam mo, nagugulat lang din ako na kapag nahampas o napalo ang mga kabataan ngayon. Although na syempre, Gen Z ako naiintindihan ko din naman na iba na talaga ang mundo ngayon. Pero, hindi ko na nga nakikita ngayon yung mga nanay na nangahangir, nanguubos ng hangir. Hindi mo na sila talaga makikita kasi mako-call out na sila. Diba? Dati kasi hindi naman ako call out. Alam mo, meron akong kapitbahay. Favorite ko tong ikwento Meron kaming kapitbahay dati. Sobrang kulit nung bata. Siguro mga 8 years old ito. Sa sobrang kulit niya, basta yung lalaki to alam mo yung makulit talaga, na para bang makakalbo ka sa kakulitan. Ganon levels. So, tinali siya ng tatay niya sa poste ng Meralco. Tapos, ang nakakatawa dito, walang sumuway. Kasi una, wala namang SOCMED. So, wala para i-judge. Tapos kami mga magkakapit-bahay, parang, syempre, anak niya yan. Kung yan yung paraan niyang pagdisiplina. Tapos, alam nga namin makulit, yung nakakakulot ng bagong riband na buhok. Ganong klaseng kulit. Di ba? Nakatali. Tas I think yung batang yun, ayos naman yung pamumuhay ngayon. 'Di ba? Ewan ko. Pero I don't think may makikita ka ng ganyan. Iba na Hindi mo na makikita yung mga ganyan kasi iko-call out. Pagagalitan, sasabihin abuse. Tapos ako pa, naalala ko din na naposas ako ng nanay ko. Ba't ka naman naposas ako, ante. Alam mo yung mga na-experience mo, hindi ko na-experience. Ganun Totoo. talaga pag mabait. Papasaway kasi talaga ako, ante. Sobrang kulit ko. Alam mo, sa sobrang kulit ko, hindi ko alam na masama pala yung Caracruz. Yung parang sugal siya, sugal diba? talaga. Oo, Literal na masama po talaga yun at wag niyo pong gagawin yun. Mga kabisyo, lalo na po sa mga batang nanonood sa amin ngayong umaga. Masama po yun. Alam mo, ante, lumabas ako, natuwa ako kasi ang ko nga, laging kaibigan ko matatanda Bata pa lang ako, mga 7 anyos pa lang ako. Matatanda na. Kaya pala si Uncle Dagol best friend mo. Trip mo matatanda na talagang talaga. kaibiganin yung mga may edad. Kasi Sorry, Uncle. marami ako natututunan Kasi kapag ka-age mo lang, wala akong matutunan. Wala Pares lang kayo ng kalamanan. Oo. So, ngayon, kasama ko. Ngagis ng barya. Swerte pala ako. Pagkagis ko, dami ko ng barya. Siguro mga ganito, 1 dangkal na yung hawak ko. Dami yan. 5 piso lang yung pera ko Naging ganito, kadami yung tagpipiso ko. Dangkal na. Sabi ko, dami. Nakita ko yung nanay ko. Naglilihab. Malayo pa na. Jean Grey. Oo, ang layo pa lang. At may latigo. Hindi naman latigo, sinturon. Layo pa lang. Ang gagaling ng nanay tumarget Layo pa lang, tatama. Kaya. Sa likod. Talaga. Bit ako, hatak-hatak. Sugalero ka, walang sugalero sa pamilya natin. Ikaw lang Ngayon pa lang kita, pamimigay na kita. Pabit-bit na kita. Pinosas ako. Saan ang ginamit na pamposas? Yung sinturon Wala din? Hindi. Talagang posas. May posas kayo? Oo. Kakaiba si Mother, may posas. May posas. Ganyan ka yung kamay mo Ganito Ako na magkukulong sa'yo. Hindi kasi yung mga nanay talaga dati, mga ganyan talaga sila. Ganon, pasaway. Kami na magdadala sa pulis. Diba? May pa aksyonan pa tatawag talaga literal. Paki-pick up na po dito. Diba? Yan nga yung tanong nung isa. Una, bakit may poses yung nanay mo? Tanong ko din yan. Ba't may poses yung nanay? Hindi ko alam, baka ginamit nila ng tatay ko noon.
'Di ba? Namatay maaga yung tatay ko, di ko naman inabutan. Tinago-tago niya siguro. Oo, baka Ito yung may mga ganon. Alaala ng aking asawa. So, dahil pinoses niya ako. Ganon. Pero yung poses talaga na pang barangay tsaka yung pampulis, pinoses niya ako ng ganon. Oh. Grabe. Pero, tanong ko, syempre naranasan mo yun as a younger person, di ba? Maybe because nga kumalawit ka pa dun sa uso pa yung Palo-palo yung eh. Ubusan diba? hanger. Would you say na it's still an effective form of discipline? Oo. Ako, oo pa Oo. din eh. Ako, Oo. hindi ako, wag lang syempre yung para bang black and blue ka Sobra-sobra. na, Yung diba? bablack ayan mo Oo, yung mga bata. ganon. Hindi Pero naman. Yung mga just to prove a point. Ganyan. But anyways, kung younger one ka and you don't believe in that, edi okay lang. Kung gentle parenting ka, edi okay lang. Tama. Ano na to eh. Kanya-kanya naman po tayo, hindi naman tayo namimilit. At syempre, ako gusto ko po magpasalamat sa mga guro dahil saludo po ako sa mga guro dahil ako po nadisiplina po ako ng guro nahampas ako ng ruler. Kasi hindi ako marunong sa orasan. Yung naalala ko, kinder ako, daycare ako, kulit ko, ako ang pangalan ko, Tarzan Bautista. Pero yun mo, Tarzan na napatawag yung nanay ko, Tarzan po ba talaga pangalan niya? Hindi po, Angelo po pangalan niya. Yung, Kasi ang sabi mo, Tarzan Bautista yung daycare pa lang ako niyan Ay, itong alam mo, masasabi kong effective nga yung pagdidisiplina kay Angelo, dito kay Jello, kasi kay Angelo, tunay na pangalan na po. Kay Titan Jello, kasi yung mga kinikwento niya is parang we're talking about a totally different kid here. Kasi isa sa mga talagang tunay na, kung meron ako masasabing yung ang bait-bait na tao na nakilala ko sa station it's Chris Chuper. Tas sunod na si Titan Jello. Salamat po. Magkasunod yan eh. Parang isa sa pinakamabait na tao na kilala ko, si tahimik lang, ganyan. Tapos mamagalang, ma-PR, ganyan. Si Chris Chuper yan eh. Itong si Titan Jello, yung kinikwento niyang Tarzan Bautista. Parang ibang tao. So, maybe Kulit mo talaga. may effect din naman na positively. Kaya yung grabe, nagpapasalamat ako sa mga guro ko noon na nag-mold din sa akin. Tsaka sa nanay ko, syempre. Dahil hindi ako siguro matututo pasaway akong tao kung hindi. Hindi ka ba pagagalitan sa group chat? Ang dami mo ni-reveal sa nanay mo today. Hindi, wala. Baka pagalitan ka sa group chat ng mga kapatid mo. Hindi totoo. Kwentuhan lang po to. At hindi naman to yung para bang kasi yung mga bata ngayon kasi parang child abuse eh. Anak ko nung napagalitan, tumawag na sa 911. Gustong tumawag sa 911 na para bang eto naman. Pati. Samantalang kami noon. Ayan. Tsaka ang laking tulong bakit? Tumitibay yung loob mo eh. Kasi sa real world talaga na paglabas mo ng eskwelahan, makikita mo na yung mga nasa mundo ka na ng mga halimaw, kainan na. So, kapag natuto ka sa mga ganong pamamaraan ng pagdidisiplina, hindi ka masyado maapektuhan eh. Matibay yung loob mo eh. True. Kahoy? Oo, yung kahoy na yellow. Yung malutong? Ay, grabe. Shoutout po sa pumanaw kong guro, si Ma'am Beloria. Kapitbahay po namin yun. Awang-awa ako doon. Oo. Awang-awa ako doon dahil biruin mo, siya yung nagtyaga po sa akin na anuhin yung orasan. Ito yung alauna, 1:30. Correct. Hindi yung ako maliit na marunong. shorthand and longhand. Oo. Then, speaking of, may nagbanggit dito, si Menard. Speaking of orasan, marunong pa ba mga bata ngayon magbasa ng analog clock? I don't think so. Diba? Oo. Kasi, hindi na nga yata sila nagre-relo eh. Kasi nasa phone Iba na. na eh, iba. na. Nahampas ako niyan. Tapos face the wall. Face the wall. Totoo. Tapos may libro. Alam mo, Hawakan ko yung yan. mga ganyang kwento, para sa akin kwento siya na nakikita ko sa, kwento, kalutulod niya, kwento mo, tapos kwento ng mga kakilala ko, kwento ng kapitbahay ko na nakita ko. Hindi ko siya na-experience eh. Kasi ang nanay ko, napaka-soft-spoken nun. Iba naman. Ang atake nun, mata-mata lang. Makuha ka sa tingin. Makuha ka talaga si tingin. Talim talaga. Yung parang sobra kasi nung soft-spoken na para bang hindi makabasag pigan. Na para bang hindi ko siya nanay. Alam mo yun, ganun siya eh. Sobrang hinhin talaga ng mami ko. Pero, pag nandun na siya sa mode ng may ginawa kang masama, mata-mata lang, para talagang nagbabago. Parang, basta yung nangangatal ako, hindi niya kailangan magsalita, hindi niya kailangan, wala siyang sasabihin. Approach na Mata-mata sa'yo, lang. ganun, no? Oo. Sa ate ko, ganun ang approach na Ermats. Tsaka sa kuya ko. Ako Alam lang mo, talaga hindi. Alam mo, Jello, you said that, no? Sa ate mo ganun yung approach, sa kuya mo ganun yung approach. Kasi kahit na we have the same parent, kayo magkakapatid, you have the same parent, you have the same mom, literal Yes. na same.
she's not actually the same mom. Kasi kung anong klase siyang nanay nung nanay siya ng ate mo pa lang, iba yung pinagdaanan niya nun eh. Nandiyan pa yung tatay mo. Mas maganda ba buhay nyo? Hindi ko alam eh. Tas, nung nagkaroon ka ng isa pang kapatid, yung kuya mo, for example, Iba na naman. ibang nanay din siya nun eh. Ibang So kwento. kaya ibang kwento din na parang you it's the same mom, it's the same parent, but it's like different versions of those parents. Tama. So pagdating sa'yo, kaya iba din yung atake. Ganon. Pero same yung nanay. Same na nanay siya. Ganon. Kasi alam mo, you have to be, para sa mga bata, lagi po natin tatandaan, you also have to understand your parents. Kasi tao din po sila Tama. na meron din silang mga sariling concerns. Tama. They're also growing eh. Na hindi po ito yung magulang na lang ako. Hindi. May insecurities pa din ako. Tama. Meron pa rin akong mga problema sa hadhad. Sa sarili ko. Sa sarili ko. May kinaiinresan rin akong kapitbahay na hindi ko maproseso kasi Tama. iratang-irata ako sa kanya. Tama. May kinabibwisitan akong tao, ganyan. Pero at the same time, kailangan ko pa rin magpakananay or magpakatatay. So let's understand kung bakit minsan para kami mga baliw. 'Di ba? Kasi nga, gusto namin maging parent na mabuti. Pero at the same time, may mga hinaharap kami mga problema. So, hayaan nyo na kung medyo may ganun-ganun kami, intindihan lang din. Ganun na lang din. Sa amin naman, ako naman in behalf of Gen Z and Gen Alpha. 'Di ba? Siyempre kumakalawit na rin yung ibang Gen Alpha sa Yeah. ganito eh. Siguro sa amin naman hindi lang sobrang showy namin ngayon kasi yung mga nanay 'di ba parang gusto showy yung anak, gusto nagte-thank you, hindi ba ako na-appreciate. Ang mga nanay kasi nag-observe lang yan eh, pero kukwento niya yan sa kaibigan niya, katrabaho niya na alam mo ba, yung anak ko parang hindi ako pinapasalamatan, parang hindi namamangha sa mga nabibigay ko. Dati kaming mga bata kami. Sobrang appreciative. Oo. Pero hindi po na-appreciate po namin yung mga ginagawa ninyo. Hindi lang po talaga namin pinapakita Hindi lang minsan. kayo. O sinasabi, vocal, hindi lang vocal talaga. Oo. Bakit? Hindi Siguro, lahat ay vocal. ganun eh. Nailalabas namin siguro yung aming emosyon sa mga kaibigan namin. Nakukwento rin namin kayo. Totoo yun Pero ang kami, para sa amin as your parents, as your auntie, we would appreciate it na pag nagkaroon po kayo ng, kunyari, hindi na yung tungkol dun sa gratitude eh. Pag nagkaroon kayo ng emergency, nagkaroon kayo ng problema, nagkaroon kayo ng confusion, please sa amin kayo unang Okay, lumapit. sige. Ganda niyan. Oo. Ang ganda niyan. Meron ako dati na nabasa na nag-scroll dumaan sa aking feed tungkol dun sa isang babae na napariwara sa maling mga kaibigan. Tama. So, itong nasinamahan niyang maling mga kaibigan na alam niya namang mali, pero sinamahan niya pa rin. Alam mo naman, pag bata, feeling mo alam mo lahat. Tama. Ganyan. Tapos, muntik na siyang mapahamak. Madaling araw nun, muntik siyang mapahamak. Ang ginawa niya, tinawagan niya yung nanay niya para sunduin siya. Tapos, ang buong akala nitong batang to, siya ay pagagalitan, bubulyawan, papaluin, ganun. Hindi. Tahimik lang yung nanay. Sinundo. Tahimik lang yung nanay. The next day, pinaghanda pa ng masarap na breakfast. Tinanong pa kung okay lang, nakatulog ba ng maigi. So yung bata, takang-taka, bakit ganun? Mali naman yung ginawa ko eh. Alam ko naman mali ako, pero bakit ganito yung treatment mo sa akin? Tapos ang sabi ng nanay is, kasi I appreciate that at the time na merong emergency, ako yung una mong tinawagan. Okay. So, hindi ko na kailangan para pagalitan ka. Ibig sabihin, Nagtitiwala. ako yung iyong safe space. Tama. So, ako I would like that to be that parent eh. Hopefully na ma-achieve ko yun. Na pag merong pinagdadaanan yung anak ko, pag medyo matindi, pag medyo ang una niyang sasabihan, hindi yung mga kaibigan niya, ako or yung tatay nila, 'di ba? Kasi alam nila na kapag kahit pa medyo pagalitan sila, syempre normal lang na bulyawan ng kaunti, alam nila na po-protectionan din sila and we are their safe space. Pero hindi lahat ng I anak. understand. Kasi Di depende talaga lahat yan sa naging pundasyon nila at relationship ng True. magulang eh. Ako naniniwala I understand. ako. Kung Kaya hindi, yan ang hope eh. Yan Oo. lang ang hope. Kaya lang wala. What can we do? kailangan, Iba talaga eh. kailangan siguro trabahuin ng magulang na magkaroon sila ng maayos na komunikasyon ng anak nila. Kasi kung hindi at parang natatakot lagi yung bata doon sa magulang, hindi talaga kailanman mag-open kami.
Kasi kung hindi kami comfortable na mga bata Na magsabi. doon. Oo. Oo. Ako nga na close na sa nanay ko, may mga tagong sikreto pa rin ako. Ako din. Diba? May mga ano talaga ako, may mga tago, pero super close ako nun Pero alam ko na yung mga tinatago ko. Yung mga, alam ko namang hindi ko, mga naipahamak din ako nun dati. Ang dami ko kayong red flag dati. Pero ganon. Wala namang perfect Pero we try. Oo. Both yung anak at yung magulang. Oo, in-encourage natin, Oo. di ba? Na dapat maging open sila. Tsaka hindi ka naman ipapahamak ng nanay mo Hindi ka ipapahamak ng tatay mo. Depende na lang din sa mga magulang. Depende Diba? din talaga. Ang hirap kasi mag-open sa nanay mo o sa tatay mo na hindi ka nila naiintindihan. Di ba? Lagi silang galit. Correct, Kaya bawasan nyo po yun, mga nanay, ante. Alam Yung lagi mo, kayong galit na minsan hormonal din namin yan. naiintindihan kasi. Hayaan mo na. Ito, intindihin nyo na lang din. Kasi minsan yung mga ante, hormonal yan. May perimenopause na tinatawag. Mhm. Meron dyan, kung papansinin nyo may mga ante na pawis, na parang lamig-lamig naman. Pero bakit parang pawis na pawis? Mhm. So, hindi nila yan makontrol. 'Di ba? May mga ganon. Parang alibadbaran na hindi mo maintindihan. 'Di ba? Kaya ganon. Ikaw ba, parang kang pawis na parang naalibadbaran ka tapos gusto mo babait ka lagi? Parang ang hirap din. Mhm. Oo. Gets natin. So, intindihan. So, intindihan. Walang tama at mali, mali at tama. Pero Sa totoo tao? totoo talaga yung dati, tingin-tingin lang. Tsaka sutsot, meron ako nabasa dito na parang alam na nila yung tunog ng sipol o sutsot ng tatay nila. Na kapag yung tatay na yung sumutsot, madisiplina ka na, makuha ka sa sutsot. Mhm. Tsaka sa salita, nakukuha sila sa salita. Ngayon, litanya na yung sinabi mo. Ako, Wala isa. Tapos na-realize ko, 10,000 yung binibilang ko. Hindi pa rin sumusunod. 'Di ba dati, isa. Isa pa lang ang sinabi, karipas na ng takbo 'di ba? O kaya nga, yung sutsot o sipol, ngayon, grabe, lahat na ng sounds ginawa mo, wali pa rin. Kalurky. Tsaka medyo, talaga, brutal talaga yung mga pagdidisiplina dati. Kasi natatandaan ko, para makainom ka ng gamot, yung pipit-pitin yung ilong mo, yung ilong mo, tapos ibubuhos. In fairness, effective talaga yon. Maiinom mo talaga yung gamot. Totoo. Kahit tumutuloy na yung mga luha mo sa gilid kasi pinitpit yung ilong mo tapos pinilit na painumin sa'yo. Ngayon, ang dami na. Meron akong syringe with ice cream, syringe with honey, meron akong airplane, helicopter, suhol, para lang inumin yung gamot. Iba-iba talaga Iba na rin kasi yung panahon. Yan. R10T07. Sobrang relate ako sa topic. Good morning, guys. Yan. Pag tinawag yung pangalan, alam na. O, totoo, pag buong pangalan, Angelo! Oo. Yeah. Ako din Emilo! Ganon. Ay, nako. Grabe. Ingat sa mga kalaro ng anak nyo sa Grabe. kalsada. Kasi mga bata ngayon, runner ng shabu. Grabe. Alam mo, meron ako nakita na ganyan na literal, nag-aabutan sa kalsada. Pero ayoko na ma-judge, baka naman tawas lang yun. Oo. Diba? May amoy lang. Oo, May amoy lang. May amoy lang, Si ate diba? naman. Tama to si ano ano ba ito pangalan mo? Craycon. O kaya kapag all caps na ang text. So kapag ka all caps na ang text, galit na si nanay Totoo. niyan. Totoo. Ayan na ba si Chris Chuper? Opo, stinemcel siya. Grabe, bumata ng 20 years, mga kabisyo. Ang galing. Kung interesado po kayo kung saan yung stem cell treatment. I-dial nyo lang po ang 0916-529-5595. Correct. Yan po. Dial na. Ay, ako, nakakalurky. Alam mo, ante, kanina, habang pabiyahe ako dito, papunta sa trabaho, may nakausap ako, si Kuya Miyong. Okay. Balikan lang natin yung topic natin kanina nung first ad-lib natin na Ano ba yung first sa mga magulang sa mga magulang na nagpapaaral, lumalaban, oo, 'di ba? Na binibigyan ng buhay yung anak. Alam mo, si Kuya Miyong, nagtitinda siya ng mga tumpok-tumpok na isda. Okay. Yung parang 50 tumpok, 100 tumpok. Yung mga maliliit lang daw na isda na Ano to, tinitinda niya. dried fish? Yung inangkat, inangkat. oo. Tapos, ibinebenta niya sa may Malibay dito.
Tapos alam mo na pagtapos niya daw yung anak niya na dalawa. Dahil doon. Dun. Galing. Nagbibisikleta lang siya, nagtitinda. At sabi Ilan ko, taon na si Kuya Myong? 73. Galing. Sabi ko, galing. tayo, ba't engineer na bala anak mo, tapos nasa malaking kumpanya na yung mo, yung isa mong anak, dalawa na, patapos niya, matagal na. May apo na nga daw siya. Ba't nagtitinda ka pa rin? Sabi niya, hindi ko pwedeng iwanan yung trabaho na nagbigay ng buhay sa anak ko. Tsaka manghihina siya. Manghihina siya pag hindi na siya nag-work. Grabe, no? Ang mga magulang talaga, walang... Wala. They katapusan. continue to be a parent. Sabi niya nga, kaya ko rin to ginagawa, hindi na para sa anak ko, para na sa mga apo ko. Correct. They continue to be that. Kasi, tingnan mo, ang goals na ni Kuya Myong para malibre niya sa Jollibee yung mga apo. Para favorite lolo siya. Na pagka naglambing yung apo, kaya niyang panggawin. Tsaka kaya niya pa eh. I think it's the thing of the people in the older generations, like us and the baby boomers, for example. Kasi baby boomer na yan si Kuya Myong, diba? 70 plus. Sanay kaming magtrabaho. Hindi namin naiisip ang early retirement. Ako hindi ko naiisip ang early retirement eh. There are a lot of younger people now who think of early retirement. Tama. Ako bakit? Lakas-lakas ko pa magre-retire ako. Bakit? Mm-mm. Diba? Anyways, feeling ko it's a generational thing. Nasanay kami. Ganyan. Grabe, no? Shoutout kay Kuya Miyong, nagtitinda po siya sa Malibay. Shout out, Ayan. Kuya Myong. Hello kay Mahango siya Elizabeth. I love you, Miss Nicole. You're a millennial fan. Thank you. Napapakinggan Sabi ko ni sila. JP, you seem like such a kind person in real life, ma'am. It really shows in the way you speak. Wow! Parang ang lambot-lambot ka naman doon. Hoy, Titan Jello, single ka daw ba? Yes, si Titan Jello, single po. Ay, wow! Parang first time niya yung sinagot ng diretso. Ready si Titan Jello, yun, no? Break na ba kayo? Depende po siya nagtanong. Si Titan Jello po, single. Tanungin niyo ibang pangalan ko. Uy, teka, bakit ako may invitation na Ang kinis na ni Chris Chuper dahil po sa stem cell. Stem cell. Ayan Kaya po. kung interesado, tawag na sa 0916-529-5595. throwback sa joke niya Winnie the Pooh at Piglet. Ano yun? Kwento nyo naman. Niimbita ko nga to si partner na magpa-stem cell na rin. Di ba? Pa-stem cell na rin ako para 20 years younger na rin po tayo. Ayan. Single po ba si Tarzan Tarzan Bautista? Oo, single pa rin yan. Ang kulit ni Tarzan Bautista eh, di ba? Ako dati na-experience ko sa teacher ko, salita sa salita lang, hindi niya kailangan manghampas, hindi niya kailangan mag-face the wall. Ang sinabi niya lang, pag hindi mo inaral yung A, E, I, O, U, si staplerin ko, parang literal, magsi-stapler siya ng dila. So yung utak ko nun parang, paano kung bumaon yung stapler sa dila ko, hindi na ako makapagsalita kahit kailan, umuwi akong dugaan. Ayun. Inaral ko talaga yung A, E, I, O. Salita lang, sapat na eh. Shout out po, Marinette from Los Angeles, Pampanga. Ayan. Tari doon ang outfit mo, pang sauna. Ay, it's a regular outfit. Oo. Kung pwede nga ako magganito everyday eh. Naiwan niya pa nga yung bulaklak na sa likod eh. True. Gusto ko puta ng mga ganitong outfitan lagi. Ronnie, hello po. Ana Lorraine. Dennis, good morning. Allen 123, shoutout po sa inyo. Sabi ni Eric, famous talaga yung line niya na walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun. Diba? Totoo yun. Yan. Salamat. Kala namin niyo si ba si Auntie Auntie Claire. Claire? Uy, malayo naman. Hi po from Qatar High School. Lagi nakikinig sa inyo. Thank you. Salamat. Na-experience po naming ibilad sa araw pag walang assignment. Totoo yun. Tapos yung mga girls na ayaw magpakuto, lili pa rin ng kuto, sabi ng mga nanay. Oo, panakot yun ng mga nanay pag hindi sila nagpakuto. Ano pong advice nyo sa mga paasa? Paasa? Actually, talaga na katanungan yan eh. Sino ba ang may kasalanan? Yung umaasa o yung nagpapaasa? Tama. Walang taong aasa kung wala nagpapaasa. It's a two-way street. Pero wala rin magpapaasa kung walang taong umaasa. Wala. Ako, ang lagi kong paniniwala dyan, Kabisyo, is that
it's important for you to actually hear the person say it. Kasi for example, halimbawa, ito yung natutunan ko in my so many failed relationships. O kaya, madali kasi ako ma-fall dati. Sinubok na ng panahon. Ito magandang Oo. pakinggan natin dahil Di ba, ang dami panahon talaga na nakapagsabi. ang dami ko talaga mga failed. Kasi, dati, ang dami kong assumptions. Lagi ako nag-a-assume na porke ang isang tao ay magalang sa'yo, mabait, yung bang inaalalayan Inaalalayan ka. yung mga Yan. ganun. O kaya, basta nung araw, ang iniisip ko lagi nun, Chris niya ako. ito. Tama. Ganon. Tapos, nare-realize ko na nag-i-invest ako ng feelings dun sa taong yun. Yung taong yun, never naman siya nagsabi na type niya ako. Never niya naman sinabing meron siyang feelings for me. Sadyang meron lang talaga ako mali siya sa lahat ng ginagawa niya. Palibhasa type ko siya. So, ang realization ko dun is, hanggat hindi sa'yo literal na sinasabi na gusto ka niyang i-pursue, meron siyang intensyon na gawin kang jowa, 'di ba? Huwag ka munang mag-assume. Kasi baka mabait siya sa lahat. Magalang siya sa lahat, Tama. 'di ba? Baka ganun lang siya sa lahat. Text to Tama. many, text to all, 'di ba? Ganon. Yan. Kaya nga, malaking question mark yan. Sino ba talaga may kasalanan? Yung nagpapaasa o yung umaasa? Kasi pwedeng hindi naman siya nagpapaasa eh. Talagang sadyang ganun lang siya. May mga taong ganun eh. May mga taong karinyoso, may mga taong ma-PR, ganyan. Tama. Tapos ikaw naman, ganun kaagad na sikip-sikip. Tapos, diba? So, hintayin mo. Kung hindi mo kaya maghintay, ano na ngayon? Kung ikaw ay babae, patas na po yung mundo. So, kung tingin mo dapat yung mga babae, dapat equal yung pagtingin sa atin sa mga lalaki, di pwede ka rin naman. Kung hindi ka makapaghintay na magsabi siya ng feeling sa'yo, di ikaw na mauna. Tama. At least alam mo na. Kesa mag-waste ka ng time. Agree. Sayang. Galing. O kaya wag ka nang umasa. Mabait lang Magpaasa ka siya. na lang. Oh, pwede. Diba? Mabait lang siya sa lahat. Na-experience mo na ba yun? Akala niya type mo siya? Hindi, ako naman kasi. Ay, oo. Ako? Oo. Kasi si Jello, mabait kasi sa lahat to. So, ito pro tip, para doon sa mga may crush kay Jello. Wala Sinasabi gusto ko sa sa'yo, akin. sabi ko sa'yo, hanggat hindi niya sinasabing type ka niya, huwag kang umasa, promise. Yan. Kasi bakit? Mabait siya sa lahat. Magalang siya sa lahat. Kung pwede niyang bigyan ng eulogy lahat ng tao, gagawin niya. Every single time. So, kung ikaw girl, tas binigyan ka niya ng oras, alam mo ba kahapon, nung tumatambay kami doon sa may Makati, binigyan niya rin ng oras yung mga chuper doon. So, kung papaano siya doon sa sayo, girl, ha? Or boy. Kung ano ba. Hindi nyo alam. May type Oo, dito. oo, oo. Diba kung sino man kaya, huwag kang umasa hanggat hindi niya sinasabing gusto din kita. Kasi ganyan siya sa lahat ng tao. Sinasabi ko sa'yo, ang dami ko na na-meet na ganito sa buhay ko noon. Na parang, oh my gosh, nilibre ako ng pamasahe sa jeep. This is it, he's the one. Yung pala, lahat pala na mukhang kawawa, nilibre niya ng pamasahe. So mukhang kawawa. Kawawa dati. So ako naman parang, haba ng hair ko, parang, grabe naman, Ayun pa yun. nilipin niya ako ng pamasahe. Yung pala malaman ko eventually na lahat pala ng lahat pala ng mga mukhang walang pamasahe. Hirap na yung itsura. Mukhang hirap na yung itsura, nililibre niya. Yun din yung nanlibre sa akin ng lunch. Na para bang, nilibre niya na nga ako nasa FX, nilibre niya pa ako ng lunch. Yung pala kasi, ang patpating ko kasi talaga. Ang awa dati. sa'yo, no? Awa sa akin, na para bang hirap na hirap talaga ako. Ganon. So, huwag kayong agad-agad asa. Kung sinasabi ko sa inyo, been there, done that. Been there, done that a couple of times. Oh. Wag kang, pwedeng, example ko lang si Titan Jello bilang siya yung kasama ko, no? Pero pwede mo silang maging, yung mga tipo ni Titan Jello who's friendly to all, or maaaring para sa iba, in Tagalog, paasa, pero hindi siya talaga papaasa, talagang sadyang ganyan siya. Pwede magpakilig sa'yo or pwedeng ma-inspire sa'yo para gumanda yung araw mo. Pero para
para yung bang isipin mo na type ka niya. Wait lang, magsabi muna siya na type ka niya bago mo kasi kung hindi, you're just wasting your time, girl or boy. Or boy. Diba? Pero ako hindi ako gustuhin ng mga babae. Akala mo lang yun, mabaliw-baliw si Mama Morena. Hindi nga siya babae. Pabenta kasi ako sa mga ganyan. Hello po sa inyo, kaya malamang po kayo. Meron kang I think meron kang, tawag dyan? Niche market. Hindi ko sure, diba? May mga akala mo lang hindi ka gustuhin, pero may mga trip ka, ganyan. O yun, tinatawag na appeal. Yeah. O tingnan mo, sabi ni Nob, sarap po i-cuddle ni Jello. Tapos alam niyo itong Jello, build up ko na rin din si Jello bilang binibenta ko din po siya. Alam niyo po, lagi akong natutuwa sa kanya kasi kahit na umulan bumagyo, 'di ba 3 weeks na tayong bagyo, yung sapatos niya laging malinis. Promise, sobrang puti. Alam mo, para bang saan ka dumadaan? Yung dinadaanan mo, dinadaanan din naman namin. O, ganon. Yan. Kanim and kahawig ng ex ko si Sir Jen. Pogi. Hi, Miss Nicole. Hi, Foodie. Hello po. Yan Tingin ng shoes. Timo. Sabi ni Hi Je, dinala ko ni crush dati sa isang bakanting room. Ayan. Umasa din ako. Yung pala may Bible study. Ako na-experience ko na rin yan. Inaya ako mag-coffee na para bang ako nun, working na ako sa bank. So inaya niya ako mag-coffee, ganyan. Tapos ibang department to dun sa bangko na para bang halabat nga ako pinansin, gano'n. Tas, mga tipuhan ko rin yun kasi ang mga gusto ko talaga, tipo ko talaga ng lalaki. Kaya dun sa mga nagtataka bakit hindi kami nagka-inlove ni Chopper, magkaiba kami ng template ng trip. Oo. So ako, gusto ko talaga ng mga tipo ng itsura ng lalaki na parang nambabalibag. Yeah. Parang nananakit. Yung sinasabit ka. Oo, yung sasabit. Sasalpa ka sa pader. Ganon. So gusto ko ng moreno, gusto ko ng makapal yung kilay, ganyan. Si Chris Chopper, 'di ba? While 'di ba magka-batch kami, tapos sasabihin niyo, 'di ba, parang kayo talaga bagay talaga kayo. Hindi maputi si Chris. Para si Jello. So maputi si Chris, tapos mukhang mabait, ganyan. So hindi yan yung mga type ko. Gusto ko yung mga mukhang hindi mabait. Parang yun na pangasawa ko. Charot. Shout out, Daddy. Nakatutok ka ba? Ayan. So, yung mga ganon. Yan. So, in-invite nga ako mag-coffee. Dahil nga template ko yung nag-invite. So, ako naman parang kilig na kilig. Parang bumili pa ata ako ng damit, ganyan. Tapos, bumili pa ako bagong pabango, ganon. Ang afford ko lang nun, bench. So, bumili ko ng bench na pabango, ganon. Tapos talaga, bango-bango ko. Yung pala, dadali niya ako sa yung power. Ganon, networking. Parang tulad nito. Dinala siya sa bakanting room. Yung pala Bible study. Nakita ka ng potential. Galing na ito magsalita. Matalino to. Daling ko sa networking. Tapos ako naman, dahil people pleaser. Sama ka naman. Hindi lang. Nag-avail ako nung package. Package? Yung premium, yung silver, yung gold, Yung lang, yung mahina lang para, kasi wala naman lang, akong akong andakils nun Ganyan. Ay, nako. Mga natin Wait lang, yung LKNB na announcement nga, baka malito lang May is isa pa dapat ulit. yung Ito naman, make-up. Isa pa po ulit. May isa pa. Dapat yung make-up yun Ito na, boss. Alin siya? Kaya parang na-confuse ako sa 20, ito Darwin, Balboa. Yan. Same Okay. Either naman po. Okay. Watching from Gulyas College of Medicine, Cebu, to my colleagues na nakikinig while working. Hi, hey friends. I'm going to Cebu this weekend. Yan lang. po. Baka naman gusto nyo magpadanggit dyan. Yan yung lechon. Uy, lechon. Uy. Hindi ako kakain ng 2 days. Parang kakain ako ng lechon. Nandiyan po ako sa The Warehouse Cebu, 2 to 8 p.m. on Saturday para sa event ng mga podcasters. So, kung kayo po ay interesado na pumunta makinig. Kung paano nga ba mag-start ng iyong podcast. So, this one is brought to you by the Pod Network. Yeah. Tingin ko dadig sa inyo Maraming sumusuporta mga Cebuano Oo. Labs natin yung mga Cebuano. Maayong buntag. Uy, hello po sa inyo. Yun lang naman yung alam sabihin. Sa Imutanan. Hello po. Maayong buntag sa Imutanan. Watching from Encantadia.
Uy! with Ether and Mulawi. Tayo yan. Galing kay Fritzy's Collection. Salamat. Watching from Paris. Oh, tara. Wow, maramdaman namin yung Oo, Paris. alam mo, alam mo, feeling ko hindi ako makapunta ng Paris. Kahit Bakit? pangarap ko makapunta dyan. Dali mo naman ako pag nanalo ka sa loto. Hindi, pag yumaman tayo, dadali promise. Regalo kita ng Hindi, ticket. alam mo kung Ticket bakit. na lang. Alam mo kung bakit? Mm. Kasi lagi ako nagta-travel with my family. Mm-mm. So, hindi nila trip pumunta doon. So, dahil hindi nila trip, paano ako pupunta doon? Ayoko naman pumunta mag-isa. Unless pupunta ako because of work. Mm-mm. Baka naman may hosting dyan. Kasal. Baka, diba? Oo. Why not? Malay mo, no? Correct. I love you, Nicole, since 2005. Thank you! Salamat. Watching from ASCL Ortiga, si Silvino. Thank you. Paris Stern University. Paris Stern University, tsaka Paris Retiro. Oo, Paris Retiro. Madalis na. Diyan na lang daling muna kita ako. doon. Oo. Hindi ka na chuper, sir. Taxi driver ka na. Oo. Watching from Iloilo si Ching. Watching. Hi daw from your old friends here from Metrobank head office. Hi! Grabe, They're no? still there. Very good. Hi, JTD. Naku, yan yung mga nakakita nung Yossi girl pa ako. Hindi, pero alam mo, may katrabaho ang ate ko. Mm. Nakakilala ka talaga. Diyos ko, Nakawork ka niya. ninervous ako sa Hindi, ganun. alam nyo ba? Sana mabuti naman ang mga Hindi, totoo, sinabi, maganda mga mga sinabi niya. Ito Ito naman, papamulan. Hindi, share ko. Hindi, ang isa po daw talaga ni Kulyala. Kung halimbawa nakilala niya ako ng mga pasaway pa ako, wag mo nang i-share. Hindi. Nasa ano na siya ngayon? Nasa isang bangko na eh. Nasa video na siya. Video. And nakilala ka daw niya. Nakwento niya nga sa ate. Metrobanker siya dati? Or Parang, oo, napaka-nice at napakabait daw ng isang Nicoliana. Totoo. Sir, to God. Okay, swear to so God. na-meet niya ako na mabait ako. Okay. Siguro nagbago-bago. Baka lang natuto ka lang ng... Hindi, dinala ka kasi networking. Minanligaw Oo. siguro sa'yo. Nag-Bible school ka. na Bible study ka, di ba? Hindi, totoo. Sabi. Okay, di mabuti Bago pa naman. tayo magtambal yun eh. Bago pa tayo magtambal. Matagal na. Kami pa ni sa panggabi pa kami. Oo, si Rocky. Nakakwento. Na, totoo naman, nice naman po talaga ang isang Nicoliana. Wala tayong masasabi. Alam mo dati may nagsabi nga sa akin, sabi niya, nice ka pala, no? Nice Kasi naman may talaga nagsabi eh. sa akin hindi. Sabi ko talaga, saan galing? Totoo eh. Yan. O, tingnan mo to si Renz. I love you, Nicole, since kindergarten. 29 years old na ako. I love you too. Thank you. Sabi ni John Day, I love you, Nicole, since 1980s. Kahit na kakapanganak ko lang. O sige, alam mo na ako, kakapanganak ko lang. Been watching Nicole since 1962. Ito na naman po tayo. Yan, siya, bunutin nyo. Andito na naman tayo, kaya hindi tayo natatapos sa live eh. Nakakaganyan niya sa akin eh. Yan. Naalala ko tuloy yung nag-host kayo sa San Miguel Corp sa Biglang Awa Caloocan, sabi ni Mio. Unang tayo pala ng San Miguel yun. Alam mo ba dati, pangarap ko dyan, makapag-work. Maka-work. So, sumama yung loob ko kasi hindi ako natanggap. Mm-mm. Tapos yung pala si Lord, may mas magandang plano. Ang isa sa mga unang endorsement ko na nagtagal na endorsement ay Hinebra San Miguel. Galing. Ay, Balik naku. na ho kayo. Oo, balik na po naman. kayo kasi manginginom pa rin po ako mula noon hanggang ngayon. ay, nako. Been watching Nicole since 1953, sabi ni Jordan. Hayop. Sabi ni Renz, totoo yun, Miss Nicole, impluwensya ka sa akin ni Mama. Oh, 'di ba? Ito yung kindergarten to 29. Thanks sa mama mo. Grabe, yun ni Nicoliana. Di pa ba tayo adlib? Malapit Wala na po, pa. boss. Ano pa po? Isa pang sumo. Isa pa. Isa mga hinabol na ano to, boss. Anong advice nyo sa no contact stage? Ano yun? No Ano contact, yung no contact stage? Baka contact Anong advice? I mean, be specific. What do you mean? Shoutout po sa mga taga-Tarlac. Hello po. Teka lang ha, sabi niya, Hi Nicole, saw you dati sa inauguration of President Emilio Aguinaldo. Hayop? Kung nakita mo ko, di ka-age din kita. Oh. Ito nga yung sinuot ko nun, remember? Ang ganda pa rin ng boses ni Ma'am Nicole. Thank you. Sarap ka trabaho, yes. Di mo sure. Charot.
Fun fact, yung ganyang personality ni Nicole, yung isa sa hinahanap ko sa applicant, now na HR na ako. Oh, yan. Talaga, anong personality ito? Yung bang may ganon? Nakakaloka. 53 Wala na pa ako. pong love radio, nakikita ko na si Miss Nicole. Hoy, saan ba ako nakikita? Bakit may mga hindi ako na alam? Nakakaloka. Nandito na po kayo, pinunit nila yung sedula. Nangya kayo. Yan na naman po tayo eh. Hindi nyo ka po makabadyo. Hindi, mas nauna si Nauna ako sa sedula. Ako po yung nag-imbento ng papel. Yan. Jeff Daniel says, mabuhay ka hanggang kailan mo gusto, Nicole, Tambalanisa forever. Mabubuhay ako hanggang mahabang-mahaba kasi matagal ako mamatay dahil masamang damo ko. OJT ako dati ng Love Radio in 2004. Si Miss Nicole, ang pinakamabait na DJ. Sabi ni Sky, ano ba? Oh, ikaw nga daw nag-host ng Holy Supper. Holy Supper? Ano yung Holy Supper? Last Supper? Last Supper Nag-host ako ng Last yun. Supper ni Jesus Christ and the Apostles. Mga walang Grabe. hiya. Hindi nyo kabatch Enrile. Hindi, mas matanda si Ay, mas bata. Mas bata si Enrile sa akin. Dinosaur po ba yung service nyo to school? Hoy! Ay, nako. Ay. Bakit kinakabahan si Ma'am Nicole kapag may kwento about sa kakilala? Wala. Bakit nga ba ako kinakabahan? Wala. Siguro kasi meron akong mga ibang mga history, lalong-lalo na pagdating sa lalaki na medyo ninenervous ako. Sa kaya siguro, may mga ganyan tayong ganun talaga. From batang uhugi noon to batang masakit na ang likod ngayon, solid tambalanista pa rin. Galing kay Grabe. Rick. Thank you, Rick. Huwag mo nga daw si Cleopatra. Ano ba, tropa ko si Cleopatra, kaya tingnan mo, mahilig din ako sa alahas. Ano daw mas masakit? Masampal na mahal mo o masampal ng katotohanan? Ang ganda ng tanong. Masampal ng katotohanan. Kasi yung masampal ka ng... Ano ang mas masakit? Mas masakit. Ang masampal ng... Partner mo, no? Oo. Kasi physical yun eh. Totoo. Iba yun eh. Mas masakit yun. Yung masampal ka ng katotohanan, ano yan eh, pampatibay ng dibdib, it makes you learn pagka sinampal sa iyo ang truth, no? Pero pag sinampal ka ng literal na sinampal ka, yun yung mas masakit. Kasi intentionally pinaparamdam sa iyo ng tao na he's above you at nandun ka, maliit ka. Mali na yon. At hindi parehas okay. Oo. Yan. Well daw ba ang isang Nicole dati, sabi siguro ako Do not envision, ha? Oo. Si tita, wag. Wala daw sakit kung sampal daw ng pera. Ay naman, Oo, kahit talaga. barya pa. Oo, Di ba? baka mismo. Oo, di ba? Tatanggapin. Sikit, di ba? Ganon. Yung isa, sabi ni JC, ako po yung katabi nyo sa cubicle sa arko ni Noah. Hayop. Ito si Sinag, naka-attend pa kami ni Marie Chris doon sa concert nyo ni Chris Chopper sa Sky Dome. Grabe, 2014 yun. Tropa niyo po si Tandang Sora? Hindi, kasi hindi ko siya masyadong trip. Mas tropa ko si Gabriela Silang Girl. Yan. Si Miss Nicole, yung third party ni na Adan Ateba. Kayo po ba yung nag-switch nung Let There Be Light? Gagi. Ay, na-dog show ka ngayon. Dog show talaga kayo, ha? Ano po ba? Ano yan? Anong ruta nyo sa Sa Noah's Ark. Biyaheng jeepney. Kayo po bang sumalubong kina Magellan? Oo, kaya dahil pupunta ako sa Cebu, babalik ako sa aking roots. Yan. Ay, Nice naman your dress. It's a top actually. Top Ganda. Gustong-gusto ko yung mga modern Filipiniana kasi pwede mo na siyang i-pair with jeans. Pwede Tama. mo siyang i-pair with denim skirt tapos naka-rubber shoes. Ganon. Kayo po ba yung tropa ng mother ni Rapunzel? Hindi, yung mother-in-law ni Rapunzel. Sa damit nyo po, Ninang, kayo ni Apolinario Mabini. Ay?
Alam mo yung si Apolinario Mabini na yan, okay naman siyang nilalang eh. Medyo chismoso lang. Sa true lang. Sa true lang. Sa Big Bang Theory daw. No? Umabot na tayo sa Three Kings. Grabe, Inaanak ko si no? Jesus Christ. Nakakaloka kayo. Uy, baka ma-miss natin yung ano Eto Love na, Knows. maano. Love Knows yan? Love Oo. Knows. Sige. Good mood na naman si Ante. Mamimigay na naman ng 1,500 pesos. 1.5 para sa Yun, mga oh. chuper. Sa mga kabisyo po, tap lang po tayo sa black up ha. At syempre, Yan. nasa blue up naman po natin. Gandang umaga rin po sa inyo. Morning. Share nyo lang po Thank mga you. video. Salamat. Kumini si Chris Chuperias po. Nagpa-stem cell po kasi ako. Oo, stem cell. Nakaka-lurky yung niligawan po ba kayo ni Julius Caesar? Hindi, ni Julius Pontius Caesar. Pilate. Grabe. Mga kabisyo, samahan nyo lang po kami. Huwag kayong bibitaw dahil mamimigay muna po tayo ng 1,500 pesos Let's sa mga go. chuper na nakatutok. At syempre sa mga nagpalista. Hello po sa inyo. Kaya kung may mga kakilala po kayong mga chuper, sabihan nyo lang po na namimigay po ang Love Radio ng 1,500 pesos. Si Ante, good mood na naman at Ay. mamimigay na naman ng 1,500 pesos. Alam mo kasi, tropa ko kasi yung may-ari ng ACS. Gusto ko talaga yung galawan ng Charm Fabcon Purple Eternity, especially ng ganitong maulan ng panahon. Totoo. Yan yung ginagamit ko para sa mga damit ko. Para mabango. Para mabango, 'di ba? At hindi lang 'yon. Hindi lang nagpapabango ng damit, hindi lang pa napakabongga ng mga produkto ng ACS. Namimigay pa po sila ng 1,500 pesos para sa mga chuper katulad ni Ang maswerteng mabibigyan ng 1,500 pesos ngayong araw na to, si Darwin Balbona. Darwin Balbona. Congratulations! Isang Grab driver to, Ante, na may plate number na NLA 9805. Thank you so much sa pagtutok, kuya. Ganyan po ang ginagawa namin dito sa Love Radio. Basta nakatutok ka, bibigyan ka namin ng 1,500 pesos. Yan, para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Grabe si Ante, dalawa ang binigyan niya ngayon ng 1,500 pesos. Balato. Hindi sa akin galing. Baka mangutang sila. Galing sa ACS. Salamat, ACS. Kaya mga kabisyo, tutok lang po kayo. Dire-diretso na natin to sa Tambalan. Let's go. Jello! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babango na. Gising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning, mga kabisyo. Let's go, Gen X. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga Gen Z Millennial, Baby Boomers, Gen X, Let's go. Gen Alpha, sa mga matanda, lolo at lola na nakatutok sa amin ngayon, sa mga nagtitinda, sa mga nababasa, pilit pa rin lumalaban sa buhay. Shoutout po sa inyo mga kabisyo. At shoutout daw po sa dating katambal ni Nicole Yala na si Ernie Baron. Ay, nako. Ernie Baron, how are you up there? Uy, kanina ko pa na, alam nyo, kanina pa po ako dinodog show ng mga tao. Ako na po ang bago niyang katambal si Correct. DJ Titan Jello. Sa true laluto lang halong eklavo. Gen Z. Gen Z's, Kaya let's mga go. kabisyo, eto na muna. Para sa inyo to. Let's go! Aha!
Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila na jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming wit. Iba ang aming nga bilis. Talagang magaling. Talagang natatawa ako. Ba't kasi ganyan yung ano mo, yung kamay mo? Bakit? Gumagalaw ka na naman. Alam nyo mga kabisyo, di ba ang mga rapper may angas? O ba't ako? Hindi ba ako maangas? Hindi parang robot ka na ni... medyo bastos tong si Jello. Parang may sakit ka na ano eh. Grabe, parang komang ba ako? Komang eh. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Feeling ko cool ako. Hindi. Tapos komang yung dating. Oo. Hoy, hindi mo lang ako naabutan nung cool ako. Kasi nung time na ano, Pang 70s daw yung galawan eh. hindi naman. Oh. Kasi ang mga vibe namin, 'di ba? Alam naman 'to ng mga kabisyo natin, 'di ba? Ang mga hip hop talaga bumabounce 'yan. O, bakit? Pag narinig yung ganitong beat, Oh. bounce, left and right, bounce, bounce. Ganyan eh. Left And right. To Oo. the left, to the right, to Oh. the front, to Oh. the back. Oh. 1, 2, Oh. 3, Oh. 4, 5, 6, Oh. 7, 8. Single, No, double, hindi yun double. yun. Ah, hindi ba? Mali yan, Te. Akala ko Zumba. Dapat mabilis Single, Hindi. double. Ah, hindi ba? Ingat na ingat, di baka madulas. Anyway mga kabisyo, muli kami nagbabalik. Kasama niyo pa rin po si DJ Titan Jello. At ang kumikinang ina mo na si Nicole Ayala. Para dun sa mga first time kami ulit narinig on radio. First time ulit narinig si Nicole Ayala back in the morning. Opo, balik na po ako sa umaga. Nag-iingay na naman po tayo ulit sa umaga. At dun sa mga nagtatanong kung sino ba itong kapartner ko ngayon. Siya po yung pinakabatang DJ ng Love Radio. Yan. Siya po ay si Titan Jello na kumakatawan sa mga Gen Z. Yan. Yan na po. So kung dun sa mga inabot ako nung nakikinig sila sa akin, elementary pa lang, tas ngayon meron na silang 3 anak. Yan. Si Titan Jello po, para po sa hindi pa nakakaalam, 7 years old pa lang po siya. Nakatutok na. Nakatutok na po yung nanay niya sa amin. Kaya na-expose na siya sa boses ng tambalan, sa boses namin ni Chris Choper. At ngayon, siya na po yung aking partner. So kung kanina nyo pa po sinasabi sa online, tapos sa ilang mga comments nyo sa akin na nakatambal ko na si Ernie Baron, ex-boyfriend ko si Julio Cesar, di ba? Naging kabit ako ni Poncio Pilato. Ang haba po ng buhay ko, umabot na po sa buhay ng Gen Z. O, di ba? Alam mo, naniniwala talaga ako na if you really love what you're doing, kapag ka mahal na mahal mo yung ginagawa mo, parang mga guro, shout Tama. out sa mga teachers, 'di ba? Shout out. Parang mga teachers, pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, parang your work is not heavy. It doesn't Tama. seem heavy. Tapos mamamalayan mo, 22 years na pala ang nakalipas. Kasi kung kanina, sineta ni Jello yung mga bounce ko. Meron akong, kasi nung time namin, yung bouncing ko, yun yung cool bouncing. Nagkataon lang na hindi kita kabatch. Pero cool yung bouncing ko. Sabi ko sa'yo, hindi mo lang ako nabutan. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, baka magka-crush ka sa akin nung araw. Oh, 'di ba? Ganun 'yun. Magkaiba lang talaga ng batch. Pero parehas lang din kami, may groove kaming mga kakaiba. Parang kasing kumukumpas ng lupang hinirang kanina. Ganun talaga. Pero sa amin, yun na yung kumpas namin. Tsaka yung jump, amin yan. Oh, jump. Oo. Yan. Tapos yung lower, yan. Wala lang talagang ebidensya. Paano? Wala namang social media. Pero buti na lang din. Hindi nyo ako nakita. Wala kayong ebidensya ng pag-lower ko. Yan. Hindi mo nasasabi nung araw. Pag naglo-lower ako, kahit pangit, dinolower. Speaking of lower, marami daw nakatutok sa rin ngayon sa lower Bikutan. Lower Bikutan. Baka mainggit yung upper Bikutan. So, shout out na rin sa mga taga-upper Bikutan. At sa mga nasa gilid ng Bikutan. Hello po sa Hello po sa inyo. Teka lang Oh. Si Ante medyo nabibingi. Ang lakas ng background music. Malakas Ano ba? Nakakaloka tong Hindi batang to. naman. Ay, hindi ba? Sakto lang. Bakit parang ang lakas sa akin? Parang sumisigaw ako. Sorry. Nakakaloka, mahina na yung pandinig. Sorry. At syempre, shoutout din po sa lahat po ng mga nakapila pa rin ngayon sa mga jeep, nasa gilid-gilid na nakatutok at na napapakinggan po kami. Hello po sa inyo. Alam mo, yun yung nakakalungkot na
katotohanan na mula sa aming generation hanggang sa inyong generation, yung pila sa kung saan man pumipila yung mga tao, hindi pa rin nare-resolba. Tama. Although, in fairness, di ba, nauso na yung P2P, meron ng mga modern jeepney, Tama. yan, yung mga ganyan, nare-resolve naman isa-isa yung problema. Kaya lang minsan, meron talagang hindi. Hanggang ngayon, tinuturuan pa rin nila mag-fun run yung mga tao. Fun Bakit? run. Tumakbo. Bakit? Tumakbo. Pagdating ng jeep, nag-uuna na yan, nagtatakbuhan na yan. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon. Na-training din ako dyan eh. Grabe. Tapos na-realize ko nga parang dati pwede akong beauty queen. Kasi mahilig ako mag-high heels dati. Nung kaya pa ng tuhod ko eh. So, tumatakbo ko niyan pag nandyan na yung FX. Buendia. Diba? Ayan na. O kaya Sukat Loto. Ayan Yan. na. Diba? Kasi yung isa kong jowa, taga Muntinlupa. So, syempre, tatakbo tayo doon. Diba? Pero hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Though nag-improve na. In Tama. fairness nga, ang ating mga trains mas maganda na kumpara Totoo, sa dati hindi mo naman inabutan yung mga LRT, MRT, wala pa niyan yung... Uy, grabe ka buhay- naman. Ay, mali! Mali! Mali ka! Nung bago ako DJ dito, nagko-commute ako, nag-LRT ako. MRT ako from EDSA, tapos nag-LRT ako hanggang Vito Cruz. Pero ngayon kasi, ang dami ng ibang mga magagandang mga bagon. In fairness sa Pilipinas, lumalaban naman. Tama. Kamahal-mahal pa rin naman ang Pilipinas. Sa Totoo. totoo lang, wag tayong mag-give up sa ating bansa. Dito po tayo nakatira. Laban lang. Ano man ang iyong generation na laban lang at mahalin po natin ang Pilipinas kahit minsan ang sakit niya sa ulo. Totoo. Diba? Oh well, thank you so much sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat mga kabisyo. Thank you. Susunod na ha, Konyo Bicolano. Para po sa programa niyang Dear Love. Ano kaya ang drama today? Oo. Tungkol kaya Alamin sa natin mamaya. Kaya wag Tingnan dapat natin. bumitiw. Wow. Muli, ako nga po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At ako naman ang kumikinang ina mo, ang kumikinang ina niya, ang kumikinang ina niyo ng lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Nandog naming awitin. Eto, Ano to? kasama mo. Ayan. Kasama nila tayo araw-araw. Thank you so much. Magkakasama tayo ano man ang season ng iyong buhay. Tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan. Hello po sa mga nakatutok pa rin mga kabisyo. Shoutout po kay Giga Niga. Uy. Thank you. James, hi. Hello po sa inyo. Salamat. Watching from the marble capital of the Philippines, Romblon, si J. 1101. Ang mapagbigay ka pala noon pa. Naalala mo pa ba yung pinamerienda mo daw yung gumawa ng pader sa Intramuros? Oo naman, naalala ko sila kasi ang dami nilang kinain na na tuna sandwich. Sabi ni Ninya, ano ba yan? Kakapasok ko lang sa live nyo. Hala! I-exit na din kami maya-maya kasi 1 oras na kami dito. Shoutout sa mga taga Santo Tomas, Batangas. Galing kay Engineer Ganda. Hi, Engineer Ganda. Ganyan po kasi yung sayawan nung 1900 BC, di ba Nicole? Grabe kayo. Diba? Bakit? May mali ba doon? Wala. Ang Medyo hirap pala may- labanan ng utak tapos nakakita na may kumukumpas. Oh, diba? Diba si Nicole yung nagtahi na 2 star sa May, Watawan? may sayaw naman talaga kasing ganyan. Yan, may mga gagan. Yan, ganyan. Oh, shoutout mo Titan daw si Jen. Junel. Hello, Jonel. Ito yung Yung friend friend nila nila, Cha. Cha. Hello po, Nel. Counselor na po ba si Chuper? Hindi po. Hindi po siya pinalad nung huli. Nung eleksyon. Wow, bagong tambalan, sabi ni Chan Chan. Thank you. Fritz, thank you po. Sobrang saya na madinig kayo everyday. Nicole Yala and Titan Jello. Uy, totoo ba tong yung sender? St. Peter Funeral Service. Ang tumal ngayon, DJ Nicole.
Okay nga yun, matumal. Ay, syempre kaya lang, negosyo kasi Negosyo, nila. no? Alam mo, meron akong friend dati, ang yaman talaga nila. 9 sila magkakapatid, tapos lahat sila sunod sa luho. Oo. Funeral ang kanilang funeral home service, ganun. Ano yun, ante, na nananalangin sila na may mamatay Siguro. araw-araw? Hindi naman ako sumasama sa prayers nila eh. Lord, sana po may mamatay para Di ba? strong na negosyo. Lord, sana po magkakalamidad, di ba? Di ba kadalasan, di ba yung mga negosyante nagnonobina? Ayan. Baka, hindi Di ko ba may alam. mga kaibigan sila, mga pare, Oo. nagpapa-pray over sila, di ba? Father, Di ba? sana Diba? po dumami. Sana po humaba ang buhay namin. Yun yung mga prayer ng normal eh. Pero pag may funeral homes ka ba, Lord, sana po marami na mategi. Ganun ba? Totoo ba yun, ante? Nabutan mo ba yung kwento na nasa Ano ospital to? pa lang, hindi pa patay, sinusukatan na? Ay, sa hindi ko mga alam. sa mga public daw, Ay, sa hindi mga ko public sure. daw na Ayoko naman namang ospital. ganyang kaalaman. Malay ko. Madami tayong tinatambay Sinusukatan na. pero friend, hindi tayo tumatambay sa mga ganon. Oo. Well, it's a possibility kasi syempre, Nagbibigay daw ng flyers sa ospital pa lang na ito po. Hindi, alam mo, to be fair to them to be Oo. fair to them, because pagka napunta ka na doon sa sitwasyon na may namatay, Mm-mm. hindi mo na naiisip ang marami mga bagay, including preparing for the burial. Tama. So, kaya kung may mga biglang, ito yung pagkakataon nila para magbigay ng brochure. Mhm. While ang morbid pakinggan, Mhm. tama din naman. Kasi hindi mo na maiisip talaga yun eh. At that time na morning ka, parang nagdudugo yung nagdadalamhati ka, hindi mo na maiisip pa na, sino magsusukat? Hindi. So, yung mga nandyan na, susukat na sila agad. Tama. Kasi ang kasunod naman din talaga is ililibing eh. So, yun na yung Wala lang, na-experience namin yan, hindi dahil sa sukat-sukat, kundi, yung asawa ko kasi, una namatay yung kanyang tatay versus yung tatay ko. Hindi ko na na-meet yung kanyang tatay. So, dahil na-experience niya yun, alam niya na pag yun nga, dun sa time na yun, dahil sobrang broken-hearted kayo, hindi niya na maiisip bilhan ng kabaong, sukatan, ganyan. So, yun. May Yung mga totoo ganyan. daw. Naging agent ka daw. Agent Nino. Ng St. Peter. alam mo daw eh. Hindi, based on experience nga. At saka hindi, baka mamaya bigyan niyo ko ex-deal. Ayoko. Nakakaloka. Oh, siya. Sobrang saya madinig kayo everyday. Maraming salamat. Thank you. Sabi ni Nongnong Marcos, dito po sa Las Piñas, Love Radio Manila ang #1. Thank you. Salamat. I think preparing for death will also spare yung may iwan sa pag-worry. Tama naman yun. Mm-mm. Kasi hindi na siya hindi na siya talaga, hindi mo na siya isipin. Mm-mm. Humina yung audio, Papa. Yo. Humina audio. I think it's practicality na din. Ba't kaya humina? Talaga. Mahal na mahal kita, DJ Chris. Maraming salamat! Partner! Ang ganyan-ganyan balahura! din at ganyan-ganyan din si Super. Pagkatapos ng tambalan namin, lagi may sabit sa lalamunan. Huwag mong gayahin. Paano kasi tawa ako ng tawa sa'yo? Ibig sabihin, masaya lang kami. Mas pumogi si Titan Jello nung naging pang-umaga. Paano ba naman maganda kasama ko? Ganun lang yun. Siyempre, tropa natin si Josephine Bracken. Yan. Kanina pa nila sinasabi. Ma, may naghahanap sa'yo. Isa ka daw sa naabutan ng pera ni Judas. Ay, nako. Kakaloka kayo. Ganyan po si Chris Chuper, ganyan na ganyan. Alam niyo, mga kabisyo, nakakabata po, nakasama si Nicole Yala. Bakit po? Yung energy nito ang grabe. Parang ikaw pa nga manghihina eh. Hindi, ganun talaga yung mga Gen X. Oo, hindi nauubusin. Sabi ni Haruhi06, si DJ Nicole, nag-game ka na ba dati? Napanood ko pa yon. So, yung game ka na ba, hindi ko makakalimutan yung pinagtulungan ako man ng mga DJs. Tapos hindi ko game ka na ba? makakalimutan eh. Game ka na ba yun? Grabe, no? Yung Tagal na kay nung game Edu ka na ba, Manzano. no? Edu Manzano pa. Edu Manzano o Chris Aquino? Edu. Yun. So, Parang Edu yata eh. Oo, di ba, Edu? Oo, yun. Basta, Edu. yun, basta yung parang, aabante ako. Di ba? Parang ganon. Aabante ako, ganon. So, dahil alam ko yung mga sagot, lagi ako umaabante. So, abante ako. So, pag umaabante ako, inaatras nila ako ng inaatras. Nung mga DJ. Isa doon, alam ko si Diego nung sa ibang stasyon pa siya.
Talaga to si Uncle Diego. Oo, abante ako. Tapos, yung ibang DJ makakasagot. Abante ako, atras Nicole. Ganun, inaatras nila ako na inaatras. Kaya hindi ko makakalimutan yung episode na yan. Kasi, nung finally nakarating ako, hindi ko sure kung ako yung nakarating dun sa dulo. Pero, na-notice na ni Edu na, ano tawag doon na, Ikaw ang lagi akong inaatras. Nagkakaisahan. Tapos sa kanya ko una narinig yung mga katagang, you cannot put a good woman down. Yan. Tanda ko, wala Ano yun, akong... ante? Patagalog. Basta, yun na yun. Yun na yun siya. Ayan. Pangasinan, malakas po ang signal. Maraming salamat po. Thank you. Watching from San Jose del Monte, Bulacan, si Mitch. Salamat. Hello, Ogie de la Cruz. Hello sa mga taga-Butag, Bulan, Sorsogon. Hi kay Lumina Clume. It's me, Enzo. Hello sa'yo. Grabe, may nakikinig sa akin, no? 5 years old pa lang siya. Grabe naman. Grabe talaga. Hello Thank po you sa so inyo. much. Maraming salamat po, mga kabisyo. Thank you. At sa mga lugar po at karating lugar natin na maulan pa rin, mag-ingat po kayo. Kamukha mo, Apo, si Divine Tetay. Ay, thank you. Thank you sa lahat. Ba't pogi ang kasama ngayon ni Nicole? Nag-iba na siya? Ayaw na niya kay Diego at Chuper? Hindi naman. Gano'n naman. Nag-change lang po talaga. Grabing out ni Miss Nicole. Pang Monday dress ng government employee. Ikaw all day. Oo. Alam mo, sa totoo lang, meron ako mga friends na nag-work sa government na hinihiraman ako ng Filipiniana. Kasi nga, pag Monday, required sila. Tapos ako, regular day ko lang to. Oo. Yan. Kasi sinusupport ko talaga yung mga ganito. Watching from Sorsogon. Hello po sa inyo, sa mga taga Sorsogon. Hello po. O siya, mag-out na tayo dito Oo, sa Love. grabe. Kasi susunod na po si Conyo Bicolano. Maraming salamat po, mga kabisyo. Everyone. Thank you for tuning in. Salamat po. Ingat po kayo today. Maulan pa ba? Sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Happy Ingat blessed po Thursday, kayo. mga kabisyo. Bye-bye po. Uy, holiday tomorrow. Uy, sana all sa inyo. Correct. Hindi daw nasimulan ng tandem natin ano oras? 6 to 9 a.m. Yes po. On 90.7 Love Radio. 6 to 9 a.m. O siya, bye everyone. Nakailan tayo today? Papa P. Papa Ilan P, sila? ilan tayo? Ilan sila, Papa P?